Kayo dyan. Okay. Tubig 2 lang ha, minutes. tubig Ah, lang. Tubig Tubig lang ha. Hindi kasama timba. Hindi rin. No? Meron mga nag-o-offer ng soft drinks partner eh. Nakakatuwa rin, no? Yung talagang Filipino hospitality. Alam mo, yung mga ibang lolo dyan, buhay pa. Kung matatandaan nila, itong Toro Luzon, nagsimula ito 1955. Ano? Pero ang ginamit yung pangalang Toro Luzon noong 1976 na. And kasama nga sa mga unang nanalo dyan, ay yung mga pangalang Jose Sumalte, Cornelio Padilla, no, hanggang sa 1970s, hanggang 1990s, naging ano na ito, pangalan ng isang cigarette company at ang ilan sa mga champion dito ay of course yan, sina Dolosa. Kasama natin ngayon dito. I think mahihina Mamaya, natin. baka mamaya mahila ni kasamang Paulo, no? At makausap natin ng bagya. Si Commissar 3 na si Renato Dolosa. Dolosa. Ayan. And of course, nandito nga yung Hong Kong team, ano? Alam nyo ba na ang unang foreign rider na nanalo sa Toro Luzon ay si Wong Campo from Hong Kong. Tinalo niya, no, sa noong 1997 na overtake niya si Victor Espiritu. Partner, alam mo, napakabilis ng utak mo dahil naunahan mo, no? Naunahan mo yung ating video na ipipresent ni Direct Nick. History of the Tour of Luzon videos. Naunahan mo, no? Para ka nag-breakaway group. Ayan, ipapakita yung history. Yan na. When we were thinking of setting up the event at how to make it more parang exciting, kinapi namin yung sa Tour de France na by invitation. So this was meant to be purely invitational. Pero nung nag-post kami, nalaman na ng mga cycling community na merong Tour of Luzon revival, ang daming nag-signify ng intention to participate. Ang dami niyan. So we had to shorten the list kasi ang hirap ding i-host yung napakaraming riders. Logistically, it will be hard for safety and security na rin. Ang daming gustong sumali. We wanted it to be like initially 15 and then tumaas, naging 22. Pero when we were doing the numbers, we were doing all the checklist, how to make the event more exciting, more safe for everyone, tumigil kami sa 17. We had to really make it very attractive yung event na to because it's the Great Revival. So we've allotted about 6.5 million pesos as awards na paghahati-hatian yan. Pero ang pinaka malaking award dyan yung group champion, yung team champion, which is about 1 million pesos. And then also yung individual champion, which will get 500,000 pesos. And then of course, meron ding mga stage winners. No? There are stage winners, yung yellow jersey, and then the most combative, yung best young rider, yung king of the mountain or eagle of the mountain. Lahat yan, may awards yan, which will total about 6.5 million pesos. Sa lahat to ng sumusuporta sa Tour of Luzon, lalo na sa sponsors namin, yung pagtiwala ninyo, kahit na short yung time of staging this event. You gave us the much needed resources to stage this great revival with a very high standard. Thank you so much to everyone. You know, we can see it from the reception ninyo, from the social media posts that we have. We're getting so much views, we get so much interaction and comments. Thank you so much. It gives us more determination and passion to really make this work. To all the cycling community, this is meant for you, because we want to have a regular annual event that we will all be waiting for excitedly every year. And then also, we want to make the sport become at the forefront again, like in the past. Kasama ang cycling sa one of the major sports sa Philippines. And makakaasa kayo that we will do our best to make this as a spin-off or as a starting point for those who are aspiring to compete in bigger events internationally, in the Olympics or at the Tour de France. Maraming salamat, Sir Ari Perez. 58 minutes and 30 seconds into the race. At ito, 9 kilometers to Candon City. A very, very special shout out, Direk Edgar Reyes. Hindi lang director, floor director, lahat to runner para sa ating mga kwento dito. Maraming salamat. A veteran of so many wars of Philippine cycling.
Kaya kayo mga taga-Kandon, labas na po kayo. Abangan po ninyo ang ating mga riders. Makikita nyo paano sila tumakbo, paano pumadyak, ang kanilang mga pawis tumatagaktak. Baka may luha pa yan. So abangan po Kapagod, ninyo. ha? Oo. Pero ito ang ating konting reminder dito. Ang ating mga kababayan, yung mga alaga nating aso, titignan natin because it might cause a threat sa safety ng ating buong bubble, no? Kabalita natin kanina kamontik ng nagkaroon ng konting insidente dahil merong gustong magpa-picture, no? Mag-selfie na aso. Muntik lang. Muntik lang naman, Buti muntik naman. lang naman. Buti naman at Nung muntik lang. nakapagpa-selfie na siya, tumakbo naman siya agad. So coach, makikita mo itong lead pack natin, no? Parang wala, hindi na nagle-let up ito. Tuloy-tuloy sa kanilang pag-increase ng pace. Kaya nga kanina from just 1 minute, 1 minute. nadoble na ang kanilang layo. Malaki-laki na to. Peloton. We were saying this, no, that pag pinag-uusapan natin, 2 minuto, lumiliit na ang nasa harapan mong siklista, no, na hindi mo na nakikita talaga. So, ngayon, kanina, officially, about a minute ago, ang distance ng ating lead pack sa peloton is 2 minutes and 5 seconds already. Oh, again, babanggitin natin ang ating nasa lead pack po, John Lloyd Cuenca ng Dandex T-Prime sa 104 from MPTD Drive Hub. Ito pong si Junrek Carcueva, number 55 ng AYAC Exodus Army, Wens Andre Mar Dezabel, number 64 si JP Olarte, number 73 si Daniel Carino, number 53 babalikan po na si Daryl Dulatre, number 15 ito pong si Mar Sudario, and number 26 ito pong si Jeremy Lizardo ng Standard Insurance. Mapapansin nyo po, wala po yung mga nasa top 10. Bakit, coach? Bakit wala dito yung nasa top 10? Nasaan ba si yellow jersey wearer natin? Nandun sila sa may sa peloton, no? Hindi makaalagwa. Palagay ko talagang binabantayan, ano? Binabantayan, hinaharang. Wala lang tulakan, ika nga. Pero talagang makikita natin, it will be very, very hard for him to actually try to be part of the lead pack. Alam mo, ang pero baso- 1 hour pa lang naman tayo. Yes, pero ang baso ko rito, coach, kung ito tuloy-tuloy na mangyayari ito, na papayagan nila yung lead pack, I think sabi ng top 10 riders natin, hayaan natin sila dyan. Masyadong malaki yung 4 minutes para pabayaan. Dito muna tayo kay Dayong-ju, bantayan natin ito ng gusto. Even yung mga teammates ni Dayong-ju, hindi sila gumagalaw. Gusto nilang protektahan yung kanilang team captain. Kaya nandun sila lahat sa peloton, nagbabantayan. You know, this is a beautiful sight right here, na hindi lang para sa ating mga napapanood sa telebisyon, pero dito sa ating mga tabi, dumadating ang napakalaking grupo ng mga siklista na nag-aantay ng pagdating natin dito sa San Juan. Ayan, makikita ninyo, nasa peloton, itong si Dayong-ju. Walang gumagalaw sa kanila, ang mata, all eyes. The markman is Dayong-ju ng Korea. 4 minutes, medyo malaki kagad yung lamang na yan, coach. Kaya ang ating yellow jersey, siya nga tinatawag na markman dito sa stage 3 na ito. At sa mga darating pang stages, hanggat hindi yan napapalapit. Pero tignan natin mamaya kung meron bang lalayo from ating mga top 10, especially yung mga sumusunod sa kanya. Tingnan po natin. Alam mo, sa aking fearless forecast, mamaya-maya po, forma na yan, partner, eh. No, may kita mo dito, hindi na masyado malaki tong peloton na to, no? They are in the middle pack. This is what we're saying, 2 minutes and 5 seconds ang breakaway group from the peloton. And our time from Vegan when we started the race is we're already running at 1 hour and 3